Let's give him a big round of applause. Dagang salamat, maayong hapon, maayong gabi. I'm very happy to be here in Dumaguete and to face the media. Gaya ng nabanggit kanina, tayo po ay naging Food Security Secretary nung panahon ni Pinoy. Kung maalala ninyo, at ito ang kwento ng marami nating mga kababayan, nung mga panahon na yun, yung 1,000 piso at 500 piso maraming nabibili. Ngayong araw, yung 1,000 piso halos wala pa ring mabili. Sabi nga nung isang kababayan natin, driver siya, si Dodong. Nagmamaneho siya mula Jensan papunta nung Tantangan, South Cotabato. At ang sabi nga niya, 1 kilo ng bigas ay 62 sa South Cotabato at 1 kilo ng baboy ay 420. Sabi niya, sa minimum wage lang ng isang araw, kulang para sa pagkain lang. Paano pa ang pambaon sa mga anak? Paano yung gastos sa eskwelahan? Paano yung kuryente, yung tubig? Talagang hirap. At yan ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit ako ay muling tumakbo. Dahil nagawa na natin ang paraan para mapababa ma-manage ang kabuuang inflation sa buong bansa. Dahil sa pag-manage natin ng rice supply. Tayo po ay naging NFA Chairman of the Board. Nung tayo po ay kinuha ni Pinoy, mataas ang inflation ng bigas nung mga panahon na yun. 15% inflation in June of 2014. Itong last year, 2024, it was about 24% price inflation. So, 15, 24, malayo-layo pero malaki pa rin. Mas malaki ngayon. But, in 1 year, we were able to manage properly the rice supply issue and inflation. You can ask any economist, pagka na-manage mo ang rice supply issue at mapababa ang presyo ng bigas, sunod-sunod na rin ang ibang presyo ng produktong pagkain at bilihin. Pag bumaba ang bigas presyo, bababa na rin ang asukal, bababa na rin ang cooking oil, ang kape, ang sibuyas, kamatis, etc. Pag tumaas ang presyo ng bigas, sunod-sunod din yan. Driver ang rice prices up or down because it is the single biggest food item sa ating food basket na binibili at kinakain ng 117 million Filipinos every day. So nilabanan natin ang mga trader na nagsasamantala. Yung mga hoarder sa warehouse, kinumpis ka natin sa loob ng 3 buwan. From June to August, we confiscated about 500,000 metric tons, 500,000 metric tons of rice. We suspended and fired and filed cases against erring NFA officials in 6 regions. Luzon, Visayas, and Mindanao, also in the same period. Binlacklist natin yung mga trader, tinanggalan natin ng kanilang permit to import, tinanggalan din natin ng kanilang business permit, kinumpis ka nga yung bigas. So much so, nung alam nilang seryoso tayo, nilabas na nila yung bigas dahil ayaw nilang makumpiska. At dahil nilabas at sinabayan ng NFA rice na mura, bumaba. After 1 year, rice inflation dropped from 15% to 0.8% by August 2015. And by September 2015, because napababa natin ang presyo ng bigas, it was the lowest inflation sa buong Pilipinas in 20 years. Kaya maraming nabibili yung 1,500 piso noon. Kung nagawa natin noon, kayang gawin ngayon. Hindi dapat ganito kataas ang presyo ng bigas. We also allowed for importation, but hindi tayo pumayag sa overpriced Thai and Vietnam rice. Sa 42-year history ng NFA, never ni-reject
ng NFA yung overprice ng Thailand at Vietnam. Noong panahon ko, hindi lang isang beses natin ni-reject. 4 na beses natin ni-reject. 4 na beses sabi natin sa Thailand at Vietnam, bigyan nyo kami ng mas mababang presyo. At 4 na beses pumayag sila sa mas mababang presyo, which saved the government 7 billion pesos worth of tongpats, of purchases. Nakatipid tayo dahil walang korupsyon. So yun, and I will end with, kung kaya ng Senado na mapaaresto si Alice Go, makumbinsi ang Executive Department na maiban ang Pogo dahil sa masusing investigasyon. Kaya rin natin sa masusing investigasyon na busisiin bakit mataas ang presyo ng pagkain at isulong at itulak na kumilos ang Executive Department para mapababa ito at kayang arestuhin ang rice and food inflation sa bansa. Nagawa na natin maaresto ang inflation noon, kayang gawin kung tayo'y mabigyan ng pagkakataon. Salamat. Well